So hi everyone, good morning po sa inyong lahat. Welcome back to our YouTube channel. So ngayon pupunta na po tayo sa sakahan. Ayan, punong-puno na naman ang ating bag at saka ito. Ayan, so magpahatid ako ngayon kay Papa doon sa kabila kasi si Papa magdala nito mamaya. Magbangka din siya. Ayan siya. So medyo magulo pa dito dahil. Ayun, ihatid muna ako ni Papa. Tapos dito, si Papa na magdala nito mamaya, magbangka lang siya. Then ako ay mauna nga din. Ang Lodyo? Adtura ba tayo? Adtura pa ang Lodyo? Ang ganito pa ako matulayahin. Di na ba tabok? Ano ba yun? Di gaya ba kung masubid ako gaya kung dili? Kung di ko masubid na dili, kung masubid ako. Oo, katoko gani. Di ba gaunahon ba lang tana itong kuan doon? Oo. Patam na hong talo. Kato ko ba sa mga gurami bang suot, di? Oh, pwede rin sa gaya na kahapon, yung wali kapas. Naini, kung kayo na siya. Pwede ako gaya na maka-spray sa ama, Aw. hapon. Tapos kayo na inong sabidang pasuot. Ha? Hala, mga butas. Tulaya. Hindi ba kani? Nagada ka isa abutas nga ni. Na, doon. Hala. Basta way butas gamikitan ko nga ni bisa di sa Kita kamo. ko bisa sa kabung. Way butas wa. Ah, isa. Isa pigidang isa wa. Basta way butas gamikitan. Dangay pagpanibaw niyo sayo. Wah, pikibi tayo laging manok apay kung gabi tayo. Diyan diyan kasakay bagud ka to pagpanibaw niyo sayo. Oh, pero baka may gabutas. Pero na pa si itong manok. Mangubog na kay tayan. Ayun sa bata. So, ayun guys. Si Papa. Ihatid na niya ako. Ayan o. Diba? Ito yung view natin ngayon sa Agusan Mars. Ay, nagpabudot sa sila Leia. Nagpa-music sila. Ganun di tayo makapiright ng ating hala, grabe naman ni kainit. Buntag pa sa'yo, alas 6 pa lang ng umagawa na. Grabe ng init dahil. Diyos ko, kaya na natin magtrabaho umaga pa lang dito kasi paghapon na dito dahil grabe ng init. Diba? So, yun yung mga water lily. Ang daming mga water lily ngayon dito. Si Papa mamaya siya yung magdala ng spray, pang-spray na medisina para tawag dito. Naka-spray na kami dun sa saka para malinis na. So po kayo mag-alala kung pabalik-balik lang yung mga video natin kasi ganito naman talaga ang lifestyle namin sa Agusan Mars. Ang pinapakita ko sa amin ay yung lifestyle lang na usually na ginagawa dito sa Agusan Mars. Yun. Ay yung mga bahay dun sa kabila. So dito na tayo. Hindi, mulubong ka ting sikik kung saan eh. Aray! Kadandog ang chinilas. Di, dandog ang chinilas ko day. So, tara na. Punta tayo dun sa sakahan. Si Papa, mamaya pa kasi siya papunta doon. Kasi marami pa siyang gagawin sa bahay. Magkano pa siya pakain ng mga hayop. Kasi si Mama busy sa aga pa lang. Grabe ng yaw-yaw. So, kaya ayun. Doon na siya day. Ako ngayon ay punta na naman sa sakahan. Madamihan natin ang mga video natin kasi nga po ilang araw na lang babalik na naman po tayo doon sa bayan kasi nga po para sa enrollment na enrollment pasensya na kung minsan nakakalimutan ko ang enrollment kay may D enrollment pala. So salamat pa sa mga nagko-correct sa akin sa comment section. Thank you so much. So yun guys, ito ulit tayo. Dinala ko itong balde, kinat-cut ko na yung video. Malapit na kong makarating sa kubo natin. Ay, dito sa ang lalim. Yung chinelas ko, inano ko na dito. Ang dami namang ano dito guys. Yung mga matulis. Ay, grabe ka. Ang putik na pinagdadaanan na. Ito ngayon. Daanan pala, pinagdadaanan. Putik ng daanan natin ngayon. Pero wala tayong choice kasi ito lang yung daanan dito dahil ayun siya.
May dala akong balde kasi ito yung ginagamit natin panghugas ng plato. At saka gagamit natin pagligo. Ganyan siya. Sumaan tayo dito. Taga. Wala na palang tubig dito. Adi, ginukrod. Tingnan yung daanan ko. Grabe, diba? Hirap ng daanan, day. Ayan. Diyos ko, ginoo ko. Tubig pa kasi dito, day. Grabe yung putik. Dadala ko ito. Saan kaya yung mga iba nating mga pangisdaan dito, day? May tubig pa rin dito sa ano. Kaya nakapaalang tayo ngayon. Kasi yung chinilas ko madulas. Kapag sinusuot ko siya, sobrang dulas talaga. Kaya na day. Grabe naman. Kailangan pa naman kukunin kong taga mamaya. Makarating si Papa dito mamaya. Kailangan pala kunin itong mga pangisdaan natin kasi nangingitim na siya dito sa tubig. Ito yung ano natin taga dito guys. Yung maliit na isda. Hindi ko nakasama si Chloe. Naiwan lang siya dun sa bahay. Ayun, wala tayong ulam ngayon tayo eh. Pag makarating si Papa, hindi ko alam kung makakauwi rin ako mamaya kasi hindi ko nadala si Chloe dito. Wala akong kasama dito. Kailan ko nandito siya, makatulog ako dito. Pero pag wala siya dito, hindi ako makatulog dito dahil kasi wala akong kasama, wala akong makausap. Maganda kasi pag nandito si Chloe kasi para din siyang tao dahil kinakausap ko siya ganyan. Pero wala kasi siya dito, so wala tayong kasama muna for today's vlog. Ayan, ito yung ano ko view. Nakikita niyo ito palagi sa vlog ko. May nagsasabi, ay balik-balik na yung vlog mo, palagi pa naman akong nanonood sa inyo. Ano naman ang ipapakita ko sa inyo, sa iyo, na ito naman ang ano ko daily. Alam niyo man, kung totoo ka talagang followers ko, alam mo naman talaga na ito lang yung daily vlog ko. Alam naman buhay mo. Alam nga naman yung buhay mo ipapakita ko. Ito naman talaga yung vlog ko ay daily routine ko lang dito sa Agusan Mars. Wala man ako mapakita kung dito lang ginagawa ko everyday. So kung solid supporters ka talaga, maintindihan mo yun na pabalik-balik talaga kasi doon naman yung ginagawa ko everyday. Alam nga nang pupunta pa ako sa inyo lugar para iba-vlog kita. So siguro hindi ka talaga solid supporters kasi ang mga solid supporters natin hindi nagre-reklamo na balik-balik lang ang vlog. Kasalukuyan nga mamimiss pa nila itong mga vlog natin, di ba? Namimiss na palagi nakikita ng nature, nakikita natin yung daily routine natin. Yan mga solid supporters natin. Pero sabi pa niya, supporters mo ako, araw-araw ko nanonood, paulit-ulit na lang yung vlog mo. Ganun naman talaga. Noon pa man, ito na lang talaga yung vlog ko. Hala, ito na ano ko dahil mga kahoy. Tingnan yung pawis ko. Parang naluha ako sa pawis dahil yung buhay na dito sa Agusan Mars, sobrang hirap talaga ng buhay dahil sa totoo lang. Dito muna ako mag-stay. Hindi muna ako pupunta. Ayun yung kubo natin, hindi pa nabuksan. Dito muna ako kasi napapagod ako. Kaya kami nagsusumikap kami ng mga kabataan dito sa Agusan Mars. Hindi lahat, pero yung minsan yung mga pinsan ko hindi nabigyan ng opportunity, pero ako na may kunting ano tayo, self-support lang kasi ako sa pag-aaral ko, kaya yun, nag-aaral palagi ako dun sa bayan kahit na malayo. Titiisin natin para ano yung buhay natin soon, di ba? Kasi kung palagi lang tayong ganito, sobrang hirap. Tingnan yung pawis ko, sobrang sakit sa mata yung pawis, di ba? Kasi yung mga magulang ko hindi din sila nakapagtapos ng pag-aaral. Sila papa parang elementary lang, at saka si mama elementary grade 4 lang ata, si mama, si papa grade 3 ata, ganun. So tayong mga kabataan, tayo ang ano, kung papaboran tayo ng panahon, tayo din ang makaahon sa kahirapan ng family natin. So sa mga kabataan dyan, patuloy lang kayong mag-aral kahit mahirap. Ako nga nag-stop talaga ako ng pag-aral kasi hindi kami nabigyan
Kaya ako ngayon day, self-support lang tayo sa pag-aaral natin. Kasi balang araw yung mga sacrifice natin ay mawawala din day. Pag magpupursige lang tayo sa pag-aaral natin. So itong saka namin sobrang ano pa, hindi pa naka-spray sila papa. Kasi kulang pa yung medisina namin ng pang-spray dito. Ayan siya. So ngayon pupunta muna tayo doon sa ano natin para magsaing na tayo day. Kasi para maka-breakfast tayo. Kasi doon sa bahay wala kasi kaming ulam. Ano lang doon. So, kanin namin kasi mix, matigas siya. Kapag wala kang ulam kaya hindi ako nag-breakfast doon sa bahay. Dito na lang tayo mag-breakfast. Mag-ano lang tayo dito. Magluluto tayo ng kangkong, mag-adobo. So, ito yung ano natin. Bahay dito guys. Hindi pa siya nabuksan. So, bubuksan muna natin yung bahay natin dun sa taas para maalis yung mga ano tayo doon para papasok yung fresh na hangin doon sa loob. Ayan. Ito na yung dala-dala kong baldi. Ay mataba na siya day. Ayan. Kasi na ano na siya, abun-bun tawag sa amin, abun-bunan. So dito parang tumubo na ata sila. Hala, oh my god, tumubo na. Yehey, tumubo na mga day. Parang may kumakain sa kanila. Bubuan ko yan mamaya ng tawag dito tubig. Kasi tumubo na. Yung talong sana tumubo na din yung talong natin day. May talong kasi akong naiwan dito. Ay parang wala na. Ay wala talaga. Kinain talaga ng daga. Kunti lang natira day. Wala, ubos lahat. Diba? Sabi ko na pag wala talaga, hindi makatulog talaga dito. Wala. Kung tingnan nyo, uubusin din sila ng daga. Grabe talaga itong daga na to day oh. Ubos lahat. Sayang, tag 100 pa naman ang isa nitong talong. Pero wala. Wala ding natira. Lahat, ubos. So yun guys, tapos na tayo dun sa taas. Ay, dito naman tayo sa baba. Magsasaing muna tayo. Then dito ako dito sa labas na nagsasaing kasi dun sa ilalim mainit. Ay, may ano na pala dito. Bigas, tsaka nagyan ko na ito ng tubig. So magagawa muna tayo ng apoy. Hindi pala na-play yung video natin kanina. So gagawa muna ako ng apoy dito. Magsasaing muna ako, mamaya na ako magluluto ng ating isda katapos natin magsaing. Ito na siya, buhay bukid natin for this video. Medyo maano na kasi yan mainit na. Dali kasi magsikat ng araw ngayon day. Tapos dito sa amin pag mainit, sobra, literal talaga na mainit. Madali pa naman masunog itong ano natin, kaldero. Madali siyang masunugan ba. So yan na. So, ano natin ito tayo kasi nakagawa na tayo ng apoy. So, tumubo na pala itong mga tanim ko. Yung nakaraan. Nakita niyo yung tanim natin nakaraan. Nabubuan ko na pala siya ng tubig kanina. Tumubo na siya day. Nalagyan ko lang siya ng mga stick para ano siya. Ayun. Tingnan nyo yan guys. Nabubuan ko na ito ng tubig kanina. Ito din diba? Tumubo na din siya.
Bilis lang tumubo dahil. Ayan oh, nag-uban ko na yun ng tubig. Ito oh. Diba? Ano siya? 1, 2, 3, 4, 6 sila dahil. So, diba ang bilis lang tumubo. Yung nandun sa taas, wala talaga, hindi siya tumubo dahil kinain siya ng, tumubo naman siya pero kinain talaga siya ng daga. Ito na lang yung bigas natin. May bigas kasi dito sa sakahan nga in case na makapunta sila papa dito at saka kami. Meron tayong bigas dito, hindi tayo magdala ng bigas sa bahay kasi may bigas pa naman kami dito. Pero dun sa bahay, ano na po kami nagmais. Ayan. Dun galing sa tita ko na mais. Ano natin ito para pagkatapos nito ay magluluto na pala tayo. So ngayon, hugasan ko muna itong kawali kasi ito yung lulutuan natin ng isda mamaya. Yung mga kawali na ito galing po ito sa US, pinadala ito ni ma'am galing sa US dahil madali lang siyang masunugan na kawali. Walang sino yung pangbot, may pangbot na lang ang dumaan. Ayan na siya. So, pagkatapos nito ay magluluto na tayo mamaya na ready na yan. Tsaka ito din may ano kami dito, kutsilyo. Tsaka ito parang package din ito sa amin oh. Thank you pala sa nagpapakit sa amin ng ganyan. Patay na mga damo dito sa amin, hindi pa oh. Tingnan nyo naman yan guys, hindi pa siya na ano ng damo. At least makapagtanim-tanim muna tayo dito ng mga pananim natin. Pero yung katapusan ay babalik muna tayo doon sa bayan. Sasabi ko na nga po, kailangan natin muna magpa-enroll, diba? Para kahit nandito muna tayo stay, okay na yung lahat. So kasi kailangan ko pa, hindi ko pa kasi nakuha lahat ng grades ko. Before kasi makapag-enroll ay kailangan ka pa kukuha ng lahat ng grado mo, kung may subject ka ba na hindi pasar. So ako naman ay confident naman talaga na lahat naman ng ano natin ay pasado. So ayan yung doon nag-stay yung tita ko nung nakaraan kung nagtatrabaho sila. Ayan, malapit lang kasi dito yung Jesus ko, grabe na ako. Ang balat ko ngayon, grabe nakalagkit dahil sa pawis. Malagkit yung ano natin ngayon, balat, pero sige lang kasi ganoon naman talaga. Hindi tayo mag-RT-RT, bawal tayo mag-RT-RT ngayon. Ayun, ito yung mga natambak pala sa lang kahoy dito. Yung tita ko, ayan, ang dami na niyang ano dito, mga gulay. Kasi yung tita ko, bihira na din sila makapunta dito sa sakahan. Ayun, tingnan nyo, yung nagpunta sila dito, nilagyan nila ng, ayun yung sitaw para dito kakatay. Or, di ko alam kung anong Tagalog ng magpaakyat yung mga sitaw ba, mga bato. Ayan, paakyat kasi siya. Kasi, kung hindi mo siya lagyan na ganito, dito sa lupa. Ayun yung Agusan River. Ang daming water lily na dala ng baha ngayon. Ay, hindi naman bumaha, dala ng tubig. Hindi ko alam kung bumaha ba. Ayun oh. Mano dito kasi walang init, fresh kasi may puno naman. Maganda talaga pag may mga puno. Pero yung mga boundary namin, lalo rin doon sa unahan, may mga puno kami doon at saka doon sa gilid-gilid. Pero pinaputol ng mga katabi naming. Yun ang problema dito sa mga lupa. Walang kapatid talaga dito. Basta lupa ng pinag-uusapan, marami ng agaw-agaw ganun. Kasi nung dati yung lupa hindi pa siya malinis, wala pang may-ari. Pero kapag lilinisan mo na, ang dami ng gustong may-ari dahil kasi dito sa Agusan mas hindi pa nakakaalam, wala pong titulo ng lupa dito dahil ang lupa na ito ay para sa mga tao na sinaunang tao pa, na kung sino lang ang tao pa lang dito sa binil ni mama at saka ni papa, kasi yung lolo ko ang matagal dito sila. So parang 7 tao pa lang dito dati. 7 pa lang sila na tao. 7 pa lang ang bahay dito sa Agusan Mars dati. Mga kapatid pa lang ng lolo ko. So yung lolo ko dati ayun sa kabila, doon sila nakatira. Ayan. Actually lupa din namin yan dati, pero binigay ng lolo ko sa kapatid ni papa. So
ang lupa kasi dito guys, hindi pa nakakaalam kung sino lang yung makakalinis ng lupa dito. Ikaw na yung may-ari dahil ang lolo ko dati, sila yung mahilig talaga sila sa lupa ba yung aning lalo na yung lola ko, kaya yung lola ko madalas siguro siyang namatay dahil sa overpatig ba. Grabe magtrabaho sa lupa, hindi yan uuwi kapag hindi malinis yung lupa nila. Kaya na overpatig siya ba kasi kahit mainit, ganyan trabaho, trabaho, trabaho. So yun na nga, kung sino lang yung makapaglinis sa kanya na yung lupa. So yung lolo ko lupa na doon, lupa din dito. Tapos yung mga kapatid ni Papa, mga maliit pa dati, si Papa talagang katulong sa kasi pangatlo ata si Papa. Panganay yung ang Papa ni Ate Aileen, pangatlo yung si Papa. Kasi yung pangalawa na namatay. So ayun na. Tapos ngayon, may ibang mga tao na dito, lalong-lalo na dito sa sakahan namin dito ngayon, sobrang madumi pa yung mga boundary dati. Ngayon na malinis na, marami na nag-angkin-angkin, so linagyan ng kahoy para boundary. So yung mga boundary naman pinapatay, pinuputol, katulad dun sa unahan, imbes na boundary pinuputol nila. So anong ibig sabihin nila? Mag-comment nga kayo, ano bang ibig sabihin nila na nilagyan namin ng boundary pero pinuputol nila, 'di ba? Parang 3 beses na kami naglagay ng mga boundary pero pinuputol pa rin nila. Yun talaga ang pinoproblema ko sa ngayon, Day. Kasi gusto ko yung mga boundary namin, lagyan talaga siya ng kahoy para hindi naman natin ikakayaman yung pag-uuma. Hindi talaga natin ikakayaman yung pagsasaka. Kasi yung pagsasaka, yun din ang maglugmok sa atin sa utang, 'di ba? Pero yung sa kanila angkin-angkin ng lupa, pero Diyos ko, kumusta? Mahirap lang din naman, 'di ba? Ang ano naman nila sa lupa, Day, sobra talaga. Ako na talaga yung nalulungkot sa family ko, lalo na kay Papa kasi dati alam ko yan, bata pa lang kami. Bata pa lang ako kasi ako yung kasama ni Papa palagi sa sakahan. Kami yung naglinis mga malaking damo. Nililisan namin. Pero ang ending iba pala ang kukuha. Kasi tapos binabaliktad pa nilang sitwasyon, si Papa daw yung ano daw sa lupa, yung tawag sa amin bilasa ba, yung hindi na ang tawag dito sa bilasa, dito sa amin yung madamot, si Papa daw yung madamot sa lupa. Pero hindi nila alam kung sino yung nagsekripisyo, sino yung naglinis, sino yung lahat-lahat gumawa, 'di ba? So yun ang pinoproblema ko ngayon, guys. Gusto ko mang taniman yung mga boundary namin ng mga puno katulad nito para masilungan, ganyan. Pero pinuputol man ang mga katabi namin. Hindi ko alam kung ano yung nasa isip nila ba. Na bakit nila angkin ng lupa na hindi naman namin inaangkin. Gusto lang naman namin tamnan ng lupa o taniman ng kahoy. Yung lupa gusto namin taniman. Hindi naman namin, kahit yung boundary, hindi naman namin sinabing amin na yan. Gusto ko lang taniman, diba? Para boundary. Pero pinuputol na, yun sa mamaya ipapakita ko sa inyo doon sa unahan, sa pinakaunahan talaga ng lupa namin. 2 beses sa Papa naglagay doon ng boundary, pinuputol. Last ngayon, pinuputol na naman nila. Story time, nung nandun pa kami doon sa Kawayan, doon talaga sa boundary doon sa Kawayan, kaya hindi na kami pupunta doon kasi dati, yung madumi pa yun, kami ang naglinis sa malapit sa may Kawayan. Tapos yung malinis na, sinabihan na kami ng katabi namin na nalagpas na kami, pero hindi naman ibig sabihin na naglinis kami doon sa boundary, angkinin na namin yung boundary. Naglinis lang kami ng boundary para walang daga, para malinis ba, para maganda tingnan. Pero hindi ibig sabihin na kukunin namin. Ang sabi nila, lumagpas na daw kami na daw ang naghari-hari ng lupa. Pero sa ngayon, kumusta? Sila yung sila na yung nagtanim ng mga antimon, sila na yung nagtanim ng mga pruta, yung mga antimon dito, mga gulay, sila na yung nagtanim. Pero yung mga boundary, hindi kami ang nagtanim, kami yung naglinis. Hindi kami ang nagtanim kasi nga boundary. Pero ngayon na malinis na, kami ang pinagsasabihan na lumagpas na, madamot sa lupa. Pero kumusta ngayon? Sila ang nagtanim ng mga ganun. Sila ang nagtanim ng mga tawag dito, gulay. Yun ang nakakalungkot lang dito sa Agusan Mars. Pero kumusta ang buhay nila? Wala din, mas mahirap pa naman sa mas mahirap pa naman, 'di ba? Kaya ay Diyos ko, Day, hindi ko na alam kung anong mga tao dito sa Agusan Mars kaya walang umaasenso dahil inggit ang nasa dibdib nila ba? Kung ano yung nasa kapitbahay nila, kung ano yung nasa ibang tao gusto nila, meron din sila. Dapat contented tayo kung ano lang yung meron sa atin, ganun lang.
Hindi na tayo mag-ano tayo sa, ay dapat ganito din sa amin, dapat angkinin ko yan kasi, Diyos ko na talaga, ako sa totoo lang, wala talaga yan sa isip ko yung mga ganyan-ganyan mga bagay. Kasi dito sa mundo, temporary lang ang buhay natin sa totoo lang. Hindi natin alam bukas makalawa kukunin tayo. Wala, hindi natin yan madadala. Wala tayo kahit na kunting lupa na madala sa taas or kahit man tayo saan mapunta, wala. Kaya sa mga nanonood ngayon, sa mga taga-Agusan Mars na syempre manood sila sa mga vlog ko kasi mga chismosa sila. Totoo yung mga sinasabi ko, kahit nandito kayo, kahit kahit pumunta kayo dito, tingnan yung mga boundary doon sa unahan, pinatay na naman nila yung kahoy day. Miss na boundary yun, pinatay nila yung kahoy. Yun ang kinalulungkot ko ila papa kasi palagi na lang silang inaano ng mga tao ba na ganito ganyan, may pera na daw sila papa kasi nga po nagbablog ako. Diyos ko day, ang pagbablog sa totoo lang kulang lang talaga sa pagkain. Hindi talaga malaki ang kita sa pagbablog, sa totoo lang kulang pa po talaga. Oo, pero tinitiis ko na lang kasi ito lang yung trabaho natin, at least makasupport sa pag-aaral natin. Pero yung ibang tao makaasta, grabe. Pero yung sabi pa ni mama, Ginoo na lang ang bahala sa ilaha, si Lord na lang ang bahala sa kanila. Ito na tayo kasi mainit. So, ayun lang guys, hindi pa pala nakapag-follow sa aking Facebook account, i-follow na po ako guys, Gian Campos yung aking Facebook account. So, thank you so much. Nandun po sa comment section yung link ng aking Facebook. So, puntahan ko muna itong sinaing ko kung meron na ba.